Sa ibang balita, nanindigan ang Malacanang na hindi isusuko ang Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Inihag ito ng palasyo sa harap ng pananatili ng mga sasakyang pandagat ng China sa naturang karagatang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Niliwanag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na minarapat lamang ng Pilipinas na gamitin ang tamang venue upang maresolba ang usapin sa mapayapang paraan. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Ralph, tiniyak nga na Malacanang na re-resolbahin ang issue ng territorial dispute sa mapayapang paraan. Pero giit ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi na maibig sabihin nito ay isinusuko na ng Pilipinas ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nanindigan ng Malacanang na walang isinusuko ang Pilipinas sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Kasama na dito ang Ayungin Shoal at Baho de Masinloc sa bahagi ng Zambales. Pero giit ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nananatili ang posisyon ng Pilipinas na resolbahin ito sa mapayapang paraan. Consistently reiterated that what is ours remains ours, but there is a deliberate choice to avoid or to not respond to any provocative actions. Nagsalita ang palasyo kaugnay sa pagkakaroon ng Chinese vessel sa Baho de Masinloc na nakakaapekto na umano sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Hindi naman nagpalabas ng statement ng palasyo sa umano'y paghahain ng diplomatic protest ng Taiwan dahil sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Decided to take it to the proper forum. We've chosen to take it to the arbitral tribunal, and we are pursuing that particular action. Right now, can we say that we did the right thing? Of course, certainly, from the viewpoint of this government, yes, we have taken the peaceful way. We have opted for a diplomatic resolution. We have opted to avail of a rules-based approach that is the best way to push our interest. Kasunod nito, tiniyak naman ng palasyo na hindi pinababayaan ng pamahalaan ng mga mangingisda na apektado ng territorial dispute, partikular na sa Baho de Masinloc. Ayon kay Valte, may livelihood assistance na pinagkakaloob ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kanila. Naglagay na po tayo, I checked with BIFAR last weekend, at yung mga payaw po na tumutulong doon sa mga mangingisda natin ay nandun pa ho yun para hindi na ho sila lumayo mula ho doon sa Pampang. Kasi we're seeing yung mga fish ay nandun sa malapit sa Baho de Masinloc. So how could they fish? Hindi man ibig sabihin na wala naman pong ibang lugar. In fact, the BIFAR has also encouraged them to find alternative fishing grounds. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.